Sige, start ta balik. So una na itong buhaton, open ta sa itong arc map. Human, ingini ang labas. So dapat prepare na ang inyong dataset, no? So karon na ako'y data sa akong administrative boundary sa Pilipinas, naka-province o municipality o barangay. So province lang sa atong unahon kay ang atong tutorial is based on kuan man. Sarata ko. Based on province, so province atong yung nag-open ha. So ang atong buhaton, saan naman ko? Right click siya, add data, naka-target siya diretso, no? So dapat ay yung buhaton na i-click yun yung plus para mag-connect na diretso sa atong folder. Click na to siya, na to sa desktop, tapos ang pangalan ato is JS tutorial. Okay, para automatic siya maglabas, no? So kining 0 sa Pilipinas ni, kining 1 is a province, ang 2 is municipality, and 3 is barangay. So province atong open. Yan. So mo ni atong map, no? So nasa delineation according to province. So kung ato nang tan-awon ang iyang data sa attribute table, so mapansin nato this is a polygon, no? Na explanation sa VLA usa ng polygon. So is a vector data, no? Tapos country Philippines, kining name 1 mo na to province name, no? Ayaw na ng uban. Na siya, basta ayaw na siya. Importante diri code name man niya. So importante diri this is a province, na. So karon kung gusto nyo koloran ang different province, muna to per merong activity. Right click siya, tapos properties, sa symbology, go to categories, tapos name 1, add, yan. So naka-category siya or naka-classify siya according to province. Okay, now gusto na nato i-print, add to ka sa data layout view. Yan. So sa layout view, ang imong buhaton na so importante ang legend, ang grid, no? So kadto siya mga importante to siya nga mga butang. So dapat ato to siyang ibutang. Saan to siya? Go lang ka sa insert, ya title, text. Unahan na to di ta magbutang og legend kay taas kay ang legend kung tanawon nimo pila na ka province, no? Taas kayo. But later on ako na nang itudlo sa inyo, ha. Mag-insert ta og title. Okay. Map provincial map of the Philippines. Ganun lang. Yan, no? And then mag-insert ka o gintay arrow. Insert ka o scale bar. Scale bar in mind. Pwede po na nato ma-change, no? Into kilometer. So ganyan. Basics lang sa ta. Hindi lang sa ta butang legend, ha. Na butang na to grid line. Right click, properties, new grid. Next lang ta. Tanawan ta, obserbaran ta sa output. So nasa grid line, no, pero pangit. Sa itong i-modify balik. Click siya, properties.
Tapos kini label na to. Sige na i-label tanan. Pero gusto na ko naka vertical kini diri pangit pang nga side oh. So ang left ug ang right no naka vertical. Tapos gamay kayo no. Pwede nating 12. Okay, apply. Yan, so klaro na siya. Yan. Gusto na ko kuhaon ng bagi sa tunga. Hindi ko ganahan. Properties gyapon. Asa to ha? Nice. Kini dito. Ayan. So, ganyan lang para gwapo siya. Ayan. Now, how to save or export. Go to file, tapos export. Diba, dali lang. No? Ayan. Butang ako sa akong folder. Pangalan ako og GIS 1. Now, nana siya mga different types of export nga mga images no for publication. Most likely naubang nga mga publication mga isla og dagko nga resolution. Pining EMF mo na pinaka the best no, pero pwede ra mag JPEG, pwede ra mag PNG as long as ang imong resolution is 300 pataas no, para dili ma-pixelate siya. Save. And then check ta sa atong output nara siya kung tan-awon nimo. Ayan, so mo na natong output number 1 no. Wala lang nato gibutang og legend ha kay taas man kaayo to siya. Okay, kana lang sa ang activity number 1.